galit sa inyo. Yung mga squad dyan, ang iba yan, pupunta kayo dito na makita nyo yung hanap nyo. Punta kayo dito. Yung mga troll na may bayago, hindi kayo dito, magbibigyan namin ito. Ngayon kayo magkita. Milyon-milyong Pilipino. Hindi para kay Pastor Kibuloy, hindi para sa TOJC, kundi para sa lahat ng Pilipino. Nandito ako dahil may issue ako laban kay Trixor Framil at sa asawa niyang super under na sa ang asawa Marcos. Ano yun? Inaya ko yung eleksyon, pangat pa kayong dalawa, kakayain nyo naman yung eleksyon sa 2025. Yung isa drug addict, yung isa drug pusher, di ba? Pamilya ng mga drug addicts, yung isa drug addict, yung isa drug pusher. Si Marcos Jr. ang drug addict, ang asawa ang drug pusher, di ba? Pero hinahanap ko talaga itong mga asawang ito. Hawak nila lahat ng kapangyarihan. Wala akong hawak, kundi determinasyon na ipaglaban ang bawat Pilipino. Nandito ako sa harap ng milyon-milyong Pilipino, hinahamon ko kayo, asuhan niyo ako noon sa pinundar ko na minanipulan ninyo ang inyong eleksyon. Wala kayong karapatan manatili sa Malacanang. Yan ang isyo ko lamang sa inyo. Magdamaya kayong mag-asawa, pagkakpa kayo, ano ang kinabukasan na mapapala ng bawat Pilipino. Kung kayo o kami, mga kababayan, nandito kami sa Liwasang Bonifacio. We risk our lives because we need to stand up now and fight. It cannot be tomorrow. It cannot be next week. It cannot be next year. It has to be today. Simulan natin ngayon sa araw na to. Palayasin natin yung mga manaraya, yung mga balat nasa sa Malacanang. We deserve a better leader. We do not need a drug addict. Diba? Hindi natin kailangan ng drug addict kasi kung drug addict ang mangulo, ayan, anong ginawa nila sa KOJC. Diba? So ito, I address this to every Filipino. Sige po, sige po. We are only called to bet on our future. This is our moment. Let's take that moment, rise up, fight, and win for the future of our people. Justicia!
Everybody, kantayin natin ang bayan ko. Ba naman talaga. Iniwan mo naman, pagbalik mo ng tanghali. Na ginawa din ng tatay niya. Sa madaling salita, ang kasaysayan ay umuulit lamang. At umuulit ang kasaysayan kasi binibigyan tayo ng pagkakataon na baguhin ang mga sarili natin. So, nalulungkot ako sa totoo lang. Sobrang malungkot yung nangyayari dito sa Davao. No more Marcos 2025! No more. No more Marcos. Wag na pabote ng 2025! Ngayon na! Wala nang papabotin! At isang pagkakamali na ginawa natin ay hindi natin itinuro ng mabuti ang paglalapastangan ni Ferdinand Marcos Sr. sa mga anak natin kung kaya't nakapag-invento pa sila ng kwento. Siyempre, merong mga komunistang terorista na ginamit itong martial law pero para sa kanilang ayenda. So napakaganda na pagkakataon na ibinibigay sa atin na aayusin natin ang ating bansa na naka-anchor siya sa katotohanan ng kasaysayan. So, very, very proud to be here with you at maraming salamat sa pakikipaglaban ninyo sa ating bansa. At yun na muna. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Lorraine Baloy. Nadala ako sa kanya, naiyak din ako. Ngayon naman po, ang tatawagin natin ay si Ma'am Seraya. From 5, dati po itong lumalabas sa Bulaga. Tumatami na tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako'y isang Pinoy, hindi ako ano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay hindi po ako Amerikana, Pilipino po ako! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang KOJC! Mabuhay po ang ating mga dakilang na lumalaban para sa ating bayan. Ang mga idol ko po, si Sir Harry Roque. Palagpagan po natin! Ma'am Lorraine Badoy! Eric, Miss William Perez! Lahat po ng mga vloggers, kilala ko kayong lahat! Ngayon po ako natutuwa. Ako naman po ngayon dati po kasi ako si Ana po. Papapakilala lang po ako. Matanda na ako. 61 na ako pero nung kabataan ko, ako po ay si Ana and Soraya ng Fire sa Bulaga po. Yung aking kanta po, baka po ay maalala niyo pa, yung babae, tayo ba ang mga Cinderella na ang lalaki ang tanging pag-asa. Isa yun. Yung isa pong masikat sa amin po ay yung Heartbreak, you give me a heartbreak, I gotta let you know. Alam niyo yun? Alam niyo yun? Tandaan niyo pa? Sabihin niyo naman, oo. Thank you. Thank you. Pasensya na po, wala pa akong nahanda, no? Wala nga akong -1, wala akong mas inaano. Nasa bahay lang po ako, nanonood ako ng TV, ng KOJC, ng lahat po ay nakikinig po ako. Dali-dali ko po sinuksok yung aking pantalon at tukpak ko dito. Di pa po ako naliligo. Ito po ang nag-joke sa akin, natubak ko dito ngayon. Meron po akong kausap na dating musikero din. Alam ko kung sino ka. Hindi kita papangalanan pero balang araw papangalanan din kita. Walang hiya kang tao. Ang
Ang sabi ko sa kanya, bakit ka tumatawa sa mga komento tungkol sa nangyayari sa Davao? Sabi ko, madami nang namamatay doon. Sabi niya, mabuti pa, mamatay na sila. At tuwang-tuwa ako kung mamatay sila. Anong klaseng Pilipino yun? Gago yun! Bangag yun! Bangag! Gago! Gago yun! Demonyo! Gago yun! Hindi ko maatin na mga Pilipino na ganyan tumingin sa kapwa Pilipino. Lutang Hindi yun! po importante na tayo ay Katoliko, Protestante, INC, o ano man po, KUGC. Isang tao lang tayo. Puro tayo anak ng Diyos. Bantay-bantay po tayong lahat. Bantay-bantay. Meron lang po ako isang kwento sa inyo kung mamarapatin nyo. Sandali lang po. Pumunta po ako ng Siargao nung kasagsagan po nung Odette ba yun, di ba? Merong isang matanda na tumulong sa akin. Nung pumunta siya sa Manila, siya po ay indigente. Wala po siyang kapera-pera. Tinawagan ako alas 12 ng gabi. 9 o'clock pa lang ng umaga, nandun na siya sa ospital. Walang nag-aasikaso, kawawa yung matanda, 76 years old. Tumakbo po ako doon sa ospital. Hinahanap ko siya, sabi sa akin ng attending nurse, hanapin mo dun sa loob. Saan ko hahanapin? Yan, dami-daming tao. Nagalit ako. Ginamit ko yung pagkablandina ko. Diba? O tapos sabi ko, kayo maghanap. Diba? Hinanap nila. Nung nahanap ko, ilalabas ko na po, indigente. 5,000 pesos ang hinihingi. Sabi ko, sige na, kausap ko yung mga kaibigan ko. Mag-ampat na lang tayo na may labas natin siya. Pagdating ko sa cashier, ang sabi ng cashier sa akin, ma'am, eto na yung bill mo, 5,000. Tinignan ko yung bill, walang itemize, basta bayaran mo yung 5,000. Sabi ko, ba't ganito, nanakawin nyo yung 5,000 ng matanda? Di ba? So sabi ko, akala ko ba bagong Pilipinas? Eh, manehas pa rin ah. Bagong! Bagong! Mabantat! Nung panahon ni Tatay Digong, walang ganyan. Walang ganyan. Bagong! Bagong Pilipinas! Mabantat! Ang Pilipinas kay Tatay Digong, pare-parehas. Sa panahon ni Tatay Digong, binigyan ng dignidad ang taong Pilipino. Ang taong bayan. Ngayon, elitista rules again. Mga elitista, marami silang pera, wala silang pakialam kung anong mangyayari sa atin. Sabi ko nga naman doon sa kaibigan ko, na kaibigan ni, alam mo na, si Satanas. Sabi ko sa kanya, ubotohin ko yan. Yan, naganin mo sino yan. Basta yung healthcare natin, pagandahin nila yung healthcare. Kasi lahat po tayo tatanda. Lahat po tayo magkailangan ng tulong ng gobyerno para sa pag nagkasakit tayo. Tama ko ba? Ano nangyayari sa atin? Yung PhilHealth, na tayo din na naghirap para botohan yung punyet ang PhilHealth na yan, eh sila na ngayon ang kusang kumukuha ng pera natin. Tamang-tama kasi baka atakihin na ako sa galit, kailangan ko na talaga ng PhilHealth, no? Ang kaso, di ba? Itong PhilHealth na ito, di ba? Meron tayong mga kamag-anak sa ibang bansa, di ba? Meron? Pag nagkasakit sila, daig pa ang makapimit, pagandagan ng ospital. Tayo dito, kawawa, oh. Maglilimos pa tayo kung kani-kanino para mabayaran yung bill. Pag nakita yung bill, namatay na tayo, di ba? Eh ako 61 na. Ayaw kong tumanda sa bansa na to na hindi inaayos itong bansa na to. Ayusin itong bansa na to kaya kailangan tagalin niya mga gagong yan. Bubuhay natin nagtatrabaho tayo. Para saan? Para sa pagtanda natin, hindi tayo kawawa. Pero kung ito ang presidente natin,
pasensya na po ha, na-emo na naman ako, na-emotional. Kasi po, maski na ganito ang mukha ko, no, na hindi naman ako masyadong Pinoy looking. Pag tinastas niyo po ang dibdib ko at sinilip niyo ang puso ko, ako ay Pilipino! Okay, pwede niyo ba akong samahan kasi baka hanggang bukas pa tayo matapos kasi ang daldal ko eh. Mga KOJC, nakikiramay po ako. Hustisya! 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 Okay. It doesn't matter to my friends listening out there, I will speak in English. Kasi kung mga elitista kayo, I will speak in English. Okay? For all of you out there, I know that there are good people. Maraming mababait na tao dyan, pero takot lumantad. Maraming mababait na mga sinasabi ninyong elitista, pero may puso din para sa mahihirap. Please, come out! Come out! Come out! For the Filipino and for this country, come out. Speak. Speak. Hindi tayo pinalaki sa mga exclusive schools. Ateneo, sa Escolasticas, hindi tayo pinalaki doon. Para tayo manahimik. Dahil pag tayo ay tumahimik, ang ibig sabihin nun, kinakampihan natin ang mga demonyo. Bastos, sabi nila, foul mouth, pero ikaw lang ang nagmahal ng Pilipino. Do not believe everything that you hear and everything that you see about Duterte. He is a good man. He loves the Filipinos. That is what is most important. Come out and fight for the Filipino. Pawisan na ako at nakilin na ako dito. Sandali lang. Can you all sing with me? I think this is Attorney Vic's favorite song. I'm not sure. Ito lang po kasi ang pwede kong na-memorize na maiksi lang po. Pero at alam natin lahat. Okay, ready? Let's all sing, ha? Ang bayan ko